morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa Timunti Programa, thank you so much, mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy po tayo sa tigbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang mali information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DDS na mga saltik magkabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi bagahayan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos Administration sa katagalan makaabayan, ang mga paninira, matutuo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Tuesday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, syempre, as usual, i-check mark natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section ng ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Lerma Sandita. Meron siyang 39 na mga comments. Nandiyan rin po si Lori Mamawang. Meron siyang 19 na mga comments. Clarita Berson. Meron siyang 13 na mga comments. Nandiyan rin po si Shane Sibal. Meron siyang 13 na mga comments. And Mercy De Vera. Meron siyang 13 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At siyempre, pasalamatan natin ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi po gagalike, laging nagsishares ng ating mga videos, at doon sa mga viewers na subscribe sa ating channel. Thank you so much. At siyempre, i-acknowledge natin ating mga channel members. Nandyan sila si Carclia. Nandyan rin po si J. Tiberio Pilayo, Pusong Inami, Cosmo Defender, Edmond Castillejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. Pasalamatan natin mga kabayan ang nabigay sa atin na super thanks or pang-pansit na Sir Ivan. Thank you so much kay Beth Ramilo Yunoma. Nabigay sa atin ng 800 Japanese yen. Thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yan ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Aurora David, RNMSN 2006 from Los Angeles, California. Nandyan rin po si Ferdinand Santiago, Leonardo Astillero, Jovi Montero, Rose B, Jen Medina, Tinkerbell. Nandyan rin po si LC Adaman, Roel Artworks, Haitsu Euphemia. Nandyan rin po si Noel Narcida. I-greet natin si Alexander Velias, Sir Jaime Garcia, Mami Clarina at Corazon Garcia Slater. And hi to Derek Erwina Argelies. At syempre, hindi rin kakalimutan, share natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? At syempre, i-greet natin ng happy birthday si Narcisa Vitor. And also, happy birthday! Syempre, sa ating mga viewers na nag-birthday ngayong araw, happy birthday! Okay, so kamusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, before tayo mag-start mga kabayan, gusto ko lang po na pasalamatan po yung mga nagpa-member sa atin po ng channel memberships. Kung napansin niyo po kanina, merong nakalistado na si Ma'am Carclia. Si Ma'am Carclia mga kabayan, siya po ay isang pro-admin vlogger, BBM vlogger mga kabayan. So, isupport natin. Subscribe and support po sa kanyang vlog, Carclia, okay? And also si Ma'am Carclia, meron siyang nagawa po na isang BBM so makakabayan. Meron siyang na-compose and music arranged by Ma'am Carclia na kung saan mamaya ipa-play ho natin sa ating outro ng ating vlog makakabayan. Okay? So again, supportan po natin si Ma'am Carclia.
Mga kababayan ko, isa po sa pag-usapan natin mamaya, itong pagbalintong talaga. Balintong Sir Ivan. Actually, ito pong pagbaklay sa Bisaya Makabayan, pagbaklay, lumiwat po ng kabilang kampo Makabayan, itong sila si Camille Villar and also itong si Aimee Lacson Makabayan. Well, actually, hindi naman talaga tayo nagulat. Kasi nga 'di ba, kung maalala ho natin, months ago Makabayan, 'di ba, ginpost ko doon sa ating Facebook account kahapon. Months ago, napag-usapan na ho natin itong si Aimee Lacson and also itong si Camille Villar Makabayan, 'di ba, ang prediction natin Makabayan, hindi malayo, 'di ba? Sabi ko, hindi malayo itong dalawang ito ay lilipat po ng kabilang kampo Makabayan. Kasi nga, 'di ba, una natin narinig 'yan nung sinabi po ni former Senator Ping Lacson, if not mistaken, during po sa press con Makabayan, na meron kasi silang kasama na mukha daw ito ay lilipat. Pero siyempre, wala muna silang pinangalan ng Makabayan. Naramdaman na po nila. Then I assume, si Sir Ivan nag-assume na ito siguro si Aimee Lacson and also ito pong si Camille Villar Makabayan. Di ba, napag-usapan natin yan? Talaga pong hindi nagkamali ang ating prediction Makabayan. Nangyari. Di ba, how many days ago Makabayan, nakita lang ho natin ito pong si Aimee Lacson, siya po'y inendorso ni Binoy. 'Di ba? Yun pong una na advertisement na ito po'y siyempre ito po'y binayaran po ni Aimee Lacson Makabayan na tayo po'y nagulat. Siya po Siya po ay inendorso ni Robin Padilla. Hindi nakakagulat niyan. Bakit? Alam na ho natin ang mangyayari Makabayan. 'Di ba, doon po sa ginawa niya na hearing doon sa Senado Makabayan, alam natin na yun po ay isang in aid of election Makabayan. Siya po ay nagpapapansin dito sa mga DDS ng babakasakali na siya po ay susuportaan ng DDS kapalit na kanya pong ipapahiya, iya pong ibubuli Makabayan yung mga kabinete po ni PBM. Di ba, napahanga talaga kay Aimee Marcos, ito pong si Bato, ito pong si Robin Padilla, di ba, napahanga Makabayan. So hindi tayo nagulat, itong si Aimee, siya po'y i-endorso ni Binoy Makabayan. At siyempre, nangyari rin po. Siya rin po ay sinundan, in-endorso po ni isang impacta Makabayan. Yan pong si Sara Duterte Makabayan. Di ba, dalawang impacta na nga eh. Siya po in-endorso po ni Sara Duterte. Kaya nga, dalawa pong impacta ang kanilang tima Makabayan itim. Bakit itim, Sir Ivan? I don't know. Kasi nga, ang kanilang tema doon, itim na Makabayan. Siguro may itim ka lang mga budhi. Yun naman klaro talaga eh, di ba? Yun kasi ang klaro explanation doon kung bakit itim ang kanilang ginamit po na tema, kasi nga meron sila mga itim na budhi Makabayan. So yung team kadiliman plus team kasamaan, nagsanib puwersa. Nakakatawa naman. Di ba? Merong itim na budhi. Kasi kung napapansin natin Makabayan, di ba, merong mga mangga ba yun? Di ba, team mangga ang tawag sila Makabayan? Merong team mangga, meron dang double agents. Ngayon, napapansin natin na meron po mga Facebook accounts na itim ang kanilang tema Makabayan. Bakit, Sir Ivan? Kasi nga, ang tema po ni Aimee Lacson, itim plus puti Makabayan. Para silang nagluluksa. Patay na ba yung nandun sa... Sorry, joke lang. joke lang. Diba, siguro sila po yung nagluluksa Makabayan. Kasi nga, yung profile pic po ni Aimee Lacson, itim plus puti. Pati nga, di ba, ang suot rin po ni Sara Duterte ay itim rin po Makabayan. Sila ngayon ay team itim. Punta tayo dito kay Camille Villar Makabayan. Tayo po mga Marcos supporter, kayo po mga loyalista, kasi Sir Ivan, ako po yung Marcos supporter, hindi ba ako loyalista? At saka gin-clear na ho yan ni Sir Ivan. Kasi nga yung word po na loyalista, madalas ko na sinasabi dito na yung loyalista Makabayan ay iba kasi na level ho yan. Nasa dugo ho yan Makabayan. Di ba? Nananalaytay na ho yan sa kanilang mga kaugatan at saka nandiyan na po sa kanilang dugo ang pagiging loyalista. Kaya hindi ko gin-declare aking sarili Makabayan, ako yung loyalista. Pero ako po ay Marcos supporter, okay? Kaya mga Marcos supporter, hindi kayo magtataka dito kay Camille Villar kasi alam mo natin, siya po ay nasundan na ho natin Makabayan. 'Di ba? Ang kanyang pamilya
Alam mo natin saan sila nakadapig, saan sila nakasuporta mga kababayan. Doon po sa DDS, kay Digong. Bakit? Makailang beses yan sinabi ni Villar, yung kanyang nanay mga kababayan, na meron silang utang na loob doon kay Boloy, doon po kay Digong. So hindi talaga malayo at ayaw talaga pong bibitaw nila ang pagiging DDS mga kababayan. Diba? So, kaya nga, yan po ating prediction na itong si Camille Villar, hindi malayo na siya po ay lilipat ng kabilang kampo mga kababayan at wala pong nangyari na. So tayo po ay hindi nagulat, pero alam ho natin, hindi natin sila iboboto mga kababayan. Kasi nga, di ba, sinabi na ko yan for how many times na merong lima dyan sa slate po ni BBM na hindi natin iboboto kasi nga sila po ay klarong-klaro talaga. Napaka-clear na sila po ay DDS mga kababayan. Kaya nga, di ba, sinabi ko yan na huwag natin silang iboto yung lima na yon. Pero included dito, ito pong si Villar, itong si Camille, and also si Amy Lacson mga kababayan. Okay? So anyways, mamaya babalikan ho natin po itong issue ni Villar at ito pong issue ni Amy Lacson mga kababayan. Gagawin pa ba natin na issue tong dalawa na to? And anyways, siya nga pala, may tanong ko mga kababayan. Dito sa mga DDS, kumusta nga pala yung ginawa nila na zero remittance week mga kababayan? Diba sila po ay nag-declare, sila po ay sumuporta doon sa sinasabi po ng mga DDS, mga gunggong na yung mga kababayan, na sila po ay hindi magbabadala ng remittances for 1 week mga kababayan. Diba? OFW, zero remittance week. Umipekto ba mga kababayan? Napansin ba natin? Parang hindi yata eh. Talagang hindi nangyari mga kababayan. Kahit kunting porsyento na epekto dito sa ating ekonomiya, wala effect mga kababayan. Bakit? Kasi nga yung 1 week nila na hindi sila papadala mga kababayan, after po natapos ang kanilang zero remittance week, sila po yung nagpadala 2 times mga kababayan. Na doble ho yan. At meron tayong ebidensya mga kababayan. For more details, let's hear this. Oh yan, nag-zero remittance kayo last week, tapos ngayon haba ng pila. Kuya, magkano padala? Magkano padala, kuya? Kuya, diviso? Oh, 64.96. Manigram, pati Western. Bago Ria, 64 din. Oh, kita mo na. Last week, nag-zero remittance kayo, tapos ngayon, doble-doble pa padala nyo, kaya haba ng pila. Oh, lala. Oh, di ba? Yan ang ebidensya natin na sila talaga po ay may pagkatunto mga kababayan. Alam niyo ba yung tunto? Di ba? Pinahirapan lang talaga yung kanilang pamilya na hindi sila papadala po ng 1 week mga kababayan. Saka, di ba kung malalaw natin, yung time po, hindi sila nagpapadala, di ba yun po end of the month mga kababayan? Kasi nga, every end of the month, di ba, mostly, dyan po nababadala po yung mga OFW mga kababayan. Ako alam ko yan, kasi ako po dating OFW mga kababayan, doon po sa bansang Riyadh. So alam ko yung time po na nababadala yung mga OFW. Di ba, tingnan nyo, pinahirapan na nila ang kanilang mga pamilya mga kababayan. Pero wala pa rin nangyari sa kanilang isinisigaw na OFW, zero remittance week. Bakit? Hanggang ngayon, nakakulong pa rin po itong si Digong. Hindi nakatulong ang kanilang zero remittance week mga kababayan. Kasi nga, bakit na ginawa yon? Alam mo natin ang kanilang rason. Bakit na ginawa yon? Kasi sila po nababakasakali na ma-pressure dito ang ating gobyerno at para papalayain daw ng ICC doon sa The Hague itong si Digong mga kababayan. 'Di ba? Yan po ang kanilang purpose noon, pero hindi nangyari. Failure ang kanilang plano mga kababayan. Pang ilang plano na yan, 'di ba? Marami sang plan eh. Plan A, Plan B, Plan C, Plan D, lahat ng legit plan mga kababayan, ginawa na ho nila. Pero hanggang ngayon, si PBBM, presidente pa rin po. Di ba, mang oto-oto talaga eh. So anyways, pag-usapan natin mga kababayan, itong i-forward po sa atin ng isang kababayan natin na nandyan po sa South Cotabato. So, itong video na to, forward niya sa akin, pero ito po yung Bisaya mga kababayan. Or itong sinabi po ni Manny Piñol, si Manny Piñol po ating pag-uusapan mga kababayan. Kasi si Manny Piñol, dito sa kanyang video, siniraan niya kasi si Speaker Martin Romualdez pati ang kanyang asawa mga kababayan. Siniraan rin po niya ang ating gobyerno. Malaki daw yung utang ni PBBM. Tas ibinenta daw yung ating reserve golds. At saka paano daw yan mababayaran ni PBBM mga kababayan. Ito'y Bisaya. So before tayo magbigay po ng ating reaction, ibabakita ko muna sa inyo yung kanyang video mga kababayan. But don't worry po sa ating mga kababayan po ng mga Tagalog dialects. Meron pong nakalagay dito na text
text, nilagay ko po yung Tagalog translation mga kababayan. Okay? For more details, let's watch this. Kay kung wala kong udagan, sigurado nga nagalingkod karon sa atong Kapitolyo magpabilin sa ilang pwesto o sa 2028 birahon nila ang North Cotabato nga musuporta kay Martin Romualdez. Why? Why? Because ang asawa ni Martin Romualdez pag umangkon sa bana ni Lala Talino Mendoza. That is the truth. They cannot deny that. Maugani gusto na akong masabtan ninyo kini. Because ang gipanghimo nilang mga programa, ang agenda nga gihimo nila, dunay kalabtanan sa ilang paningkamot na magpabilin sa pwesto. But we will not allow them to succeed. Dili ta mutugot nga magpabilin sila sa pwesto kay mahurot ang kwarta sa atong gobyerno. Ang atong utang karon 16.6 trillion pesos. Unsaon nato pagbayad na? Ang pondo sa PhilHealth gikuha na, ang Bulawan gipamaligya, PDIC, ang tanang mga pondo nga available gipangbutang sa mga proyekto nga makakomisyon sila because they are preparing for 2028. But if we win in 2025 in North Cotabato, we will deliver North Cotabato for Sara Duterte. Dili na ko magpadugay. I hope you understood my message. Okay, so gungong talaga ito si Manny Piñol makabayan. Di ba? Nabanggit niya doon. Naninira siya kung magkano daw yung utang sa Pilipinas. 16.6 trillion pesos na makabayan. Bakit hindi niya isinabay na si PBM, ating presidente, siya po'y nagbayad po ng utang na worth 2 trillion pesos last year makabayan. Tapos kanyang binanggit ito na utang, 16.6 trillion pa rin. Di ba? Nagbabayad ho tayo ng utang last year. 2 trillion pesos yun, Manny Piñol. Alam niyo ba makabayan kung bakit ito ipinaward sa akin ng ating viewer na taga North Cotabato? Kasi nga hindi niya gusto itong si Piñol. Asa nandun rin po siya sa time niya makabayan kasi nga hindi niya nagustuhan po mga sinasabi doon kasi nga siya po'y naninira kay Speaker Martin Romualdez sa kanyang asawa. Bakit daw hindi matalo-talo itong si Mendoza makabayan? Kasi nga diba itong si Emelo yata siya ang kanyang totoong pangalan, if I'm not mistaken, Emelo Mendoza. Si Emelo Mendoza, siya po incumbent makabayan. At saka sa hindi pa po nakakaalam, kasi nga ginreses ko itong si Manny Piñol makabayan, 2 times siyang hindi nanalo dyan sa North Cotabato. 2 times makabayan. At saka, di ba siya rin po ay isang aspirant senatorial candidate itong si Manny Piñol. Pero bakit hindi siya manalo-nalo makabayan? Bakit? Kasi alam mo natin, ang kanyang karakas, ang kanya pong ugali, di ba? Ginaya niya ang style ni Digong makabayan. Ano yan Sir Ivan? Napakasinungaling, napakayabang at wala sa gawa makabayan. Pati nga ang kanyang leadership style, hindi talaga siya magaling. Bakit? Kasi kung magaling pa siya makabayan, taga North Cotabato, magaling kay Sir Ivan, kung magaling pa yang si Manny Piñol, nananalo na sana yan sa inyong lugar. Pero bakit hindi mananalo-nalo? 'Di ba? Kasi meron siya mga anomalyang ginagawa. Meron siyang ginawa dito ng mga corruption makabayan. Naalala ba natin, 'di ba siya po'y inappoint po ni Digong makabayan for 3 years yata, if I'm not mistaken, na siya po'y isang DA secretary sa panahon ni Digong makabayan. Yes, siya po ay isang appointed po ni Digong sa panahon ni Digong. Siyempre, hawak na hawak ni Digong itong tao na to. Kaya nga marami siyang controversial anomalya nung time pa nandyan siya sa DA makabayan. Tatlo ngayon di ba yung unang issue makabayan, if I'm not mistaken, na yung issue po sa mga fishermans na sila po ay according po doon sa unang statement na kung saan sila po intentionally na binangga po at saka inabando na ng Chinese Coast Guard ba yun? O ba sa Chinese po na bangka makabayan? Yun po ang balita noon makabayan. Na according po sa mga fisherman, binangga sila na sa Chinese boat at saka sila po inabando na makabayan. Ngayon, nang yan po ay imbestigahan makabayan, nag-iba bigla yung tono ng mga kababayan natin po ng mga fishermen. Bakit? Kasi nung nagkaroon po ng closed door meeting makabayan, according ito sa balita po doon sa Vera Files. Nung nagkaroon po ng meeting makabayan, tas pumasok itong si
Pinyol, pati po itong mga policeman mga kababayan, mga tauhan po ni Digong na mga pulis, pumasok doon sa meeting, siguro lang baka ito'y tinakot mga kababayan. 'Di ba? Kaya nga meron siyang issue dito sa parang nagkaroon ng bribery daw, nagkaroon po dito ng intimidation, siguro gintakot, baka tinakot at saka siguro lang binayaran mga kababayan. Kaya biglang nag-iba yung statement ng mga fishermans. So ang second statement na po ng mga fishermans, hindi daw sila sure na sila po ay binangga purposely ng Chinese boat mga kababayan. Nag-iba bigla. Bakit? Kasi nga pumasok itong si Pinyol, pumasok rin po itong mga kapulisan mga kababayan na honestly sila po yung mga tauhan po ni Digong. Yun po ang nabasa ko doon sa balita, di ba? And second issue, sa bigas mga kababayan. Ibuking natin kasi gunggong to di ba? Nagyabang mga kababayan, nagmamagaling. Sa time pa niya na siya po ay DA Secretary, nagmamagaling mga kababayan, pero wala talaga sa gawa Kaya nga siya po ay dinibang po ng Vera Files, siya rin po ay binuwiltahan at saka talagang napahiya po online mga kababayan. Naalala ba natin yung kay Ted Filon mga kababayan? Di ba? Mamaya ipaparinig ko natin yan. Sa programa po ni Ted Filon, hindi nakasagot itong gonggong na to, itong si Manny Pinyol. Bakit? Hinanapan siya ng kanyang gawa for 3 years daw, na nakaupo na itong si Manny Pinyol, pero siya po'y na question, ano na ba ang kanyang nagawa mga kababayan? Wala. Tingnan nyo nangyari, last 2018 mga kababayan, di ba nag-spike po yung presyo po ng bigas? Di ba umabot nga ng 80 to 85 if I'm not mistaken. Kasi nakita ko doon sa video mga kababayan, doon sa news po ng GMA yata yon na merong 85 pesos na presyo doon sa bigas. Pero sa balita nakalagay, 60 to 70 daw. Pero umabot pala ng 85 ang presyo ng bigas 2018 mga kababayan. Take note! Walang pandemya ng time na yan. Pero bakit umabot ng ganon kataas po ang presyo mga kababayan? Alam niyo ang kanyang palusot? Dahil ito na minanupula na mga rice smuggling mga kababayan, mga smuggler, na mga traders, kaya daw nagkaganon mga kababayan. At ang kanyang propose para daw mapunuan yung mga kakulangan po sa bigas mga kababayan kasi nga nagkaroon dito ng rice shortage sa mismong Mindanao mga kababayan. Mismong kanyang lugar nagkaroon ng rice shortage mga kababayan. So para po mapunuan po yung bigas, para magkaroon dito po ng rice sufficient sa lugar po ng Mindanao mga kababayan, alam nyo ba ang kanyang proposal? Illegalize ang rice smuggling mga kababayan. Isipin nyo yan, illegalize yung gawing legal. Gawing legal po yung rice smuggling mga kababayan. Kaysa daw, according sa kanyang palusot, kaysa daw hahabulin natin yung mga rice smugglers doon sa North Cotabato kasi nga sa lugar ng mga kababayan, talaga pong lantaran ang mga smuggling doon. At number one problema po sa Cotabato, yung mga smuggler na mga kababayan. So kanyang proposal doon kay Digong, gagawin niyang illegal, gagawing legal po yung rice smuggling mga kababayan. Tingnan nyo kung gaano katarantado ito si Manny Pinyol. Ang Marcos admin nga, halos wala na silang tulong mga kababayan, masugpo lang yung rice smuggling. Diba? Kasi Manny Pinyol gusto niya gawing legal. Hey! Diba? May talagang utak, may pagkakurap mga kababayan. So, karagdagan po sa ating mga balita, let's watch this. Rice prices in Zamboanga City rose from 70 pesos to 80 pesos per kilogram in August 2018. The city was one of the most affected by the rice crisis issue that peaked in 2018. State of calamity was even declared in the city then. Some National Food Authority or NFA outlets in Metro Manila also ran out of supply, while the prices of commercial rice also spiked up. He explains that the crisis was a result of the traders' manipulation of the rice industry after the NFA and the NFA Council had a problem in process of importing rice. So ito ho lang ay para humaiklaro yung pong impresyon na nilikha sa kaisipan po ng ilang sektor maging ng ilang mababatas that you are legalizing smuggling, no? Alright, well, in fairness, no? In fairness. Okay, so Sec, that's a contradiction of words actually, Ted, because how can you legalize something illegal? Yeah. So Sec, ito lang po.
Sa ngayon po kasi sir, no, talaga pong klaro itong ating problema po sa rice supply. Huwag na ho natin balikan pa yung problema ho na nilikha noong matagal daw yung desisyon ng konseho bago po mag-aprobahan yung NFA importation. Going back sa basic na problema ho. Ito ho, remember before, isang buwan pa lang kauupo niyo sa pwesto ng pamahalaang Duterte, interviewed you, no? And I ask you, Yes, sir. the same question I asked itong si Proceso Alcala, no? The same question I asked before pa ho sa lahat ng mga naging kalihim po ng agrikultura, no? Yung nga pong basic na pangangailangan para ho tayo maging self-sufficient sa food, particularly rice. Ngayon po sir na kayo po ay magtatatlong taon na. Nasaan na po kayo? Walang nararamdaman na pagbabago sa sektor ng agrikultura sa ating bansa. Kilala niyo ba si Boy Bukbo? O siya naman ang dating Agriculture Secretary sa ilalim ni Pangulong Duterte. Si Manny Piñon na kunwari nag-resign. Pero ang totoo, siniba. Bakit nga ba tinawag siyang Boy Bukbo? Simple lang. Para nang mapanindigan ang pag-angkat ng mahigit 15,000 metric tons ng bigas mula sa Thailand na pinugaran ng mga bukbok. Kumain siya nito sa National TV. Pero teka, ang tanong, pagkano kaya ang kailan kung bakit siya nag-import ng binubukbok na bigas? Bakit sila bibili na may bukbok? O di sila bumili na may bukbok. Sila naman kumain. Sila kumain. Bakit naman lahat ng kamalasan sila gumagawa? At hindi lang yan. Si Boy Bukbok din ang magpanukala na gawin legal ang rice smuggling. Rice smuggling. And it's the most practical option. Legalize it. Hindi na smuggled rice yan. Dahil sa sobrang talino, sumirit ang presyo ng bigas sa Mindanao. Umabot ng 70 pesos per kilo, ang pinakamataas sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa madaling salita, puro kyaw-kyaw, pero palpak sa resulta. Ampaw, walang laman. Kaya siguro ibinasura siya ng mga taga-Cotabato. Not once, but twice. At di pa tapos, si Boy Bukbok din ang nasa likod ng palpak na 44 billion solar-powered irrigation system project. Wayaban pa, ipinamyaban niya na by 2020, rice sufficient na raw ang Pilipinas. Na kaya nating maging rice sufficient over the next 6 years. Pero anong ending? Epic fail. Mismong mga taga-Cotabato na reklamo sa kalidad ng proyekto. Masayang ang bilyong-bilyong pondo ng bayan dahil sa isang proyektong ampaw at palpak. At ngayon, iniimbestigahan na ito ng Marcos administration dahil sa alegasyon na tatiwalian. Yan si Boy Bukbok, nagmamarimis pero kurap, magmabagaling pero palpak. Talagang palpak at kurap pa. Tingnan niyo magkakabayan, hindi niya kayang gawin ang nagawa ngayon ng Marcos admin. Meron pala siyang plano. At hindi talaga plano, talagang project niya makakabayan. 44 billion pesos na solar irrigation project makakabayan. Pero failed. Tingnan niyo ngayon, sa Marcos admin makakabayan, maraming kababayan natin po ng mga magsasaka, talaga pong naka-beneficyo dito sa isinagawa nila po na solar project. Napapasi ba natin? Tingnan nyo yung presyo po ng bigas ngayon. Diba nagsibabaan makahabayan? Talagang napakalayo po, nilundag po ng pababa ng presyo makahabayan. Totoo yan. Ipakita ko sa inyo yung vlog po ni Palirista, kasi si Palirista makahabayan, siya po ay kanya pong negosyo, isa po dito ay nangangkat po ng bigas makahabayan. For more details, let's watch this. Isipin mo pag upo ni PBBM, pinakamurang bigas nun ay 58. Yes, tama, partner. Diba? Kasi ikaw updated ka dyan. Oo, 58, 56, pinakamurang bigas nun. Yes. Ngayon, may 29 na. Malapit-lapit na sa pangarap niyang 20 pesos per kilo. Sa totoo lang, partner, ngayon na ako nakakita ng 29, nakakadurog ng puso at nakakatuwa. Di mo man yung feeling. 29 na yun, ilalaban ko rin yung pangalan ko. Hindi pangit yun. Naku, napakaganda nun. Partner, parang naiiyak si partner. Oo, grabe. Totoo pala yung 20 pesos na sinasabi na, wag lang 20. Okay na yung nasa line of 2. Oo, malapit-lapit na talaga rin. Yes. Sipin mo, 3 taon pa si PBBM. Pero 29 na yung bigas. Grabe, no? Ang nakakainis dyan, wala man lang nagrereklamo na mura na yung bigas. Kaya nga Pero dati, ang dami reklamo, mahal yung bigas. Ngayon, mura na, wala nagrereklamo.
Yung bigas na yan, tuloy-tuloy na yan. Grabe. Maganda yung strategy ni PBBM eh. Maganda yung strategy niya sa bigas. Makikita mo kasi sa kay PBBM talaga, yung talagang desidido sa sa kanyang... Alam mo, putulin kita dyan, Oh, sige, partner. Sa Bukawi, may binibili akong bigas doon. Oo. May binibili ako ron. Coco Pandan. Yes. Dati mahal yun. Mm. 60 yun, di ba? Yes. Ngayon, benta ko 46. Ay, grabe. Wow. Bakit? Kasi yung rice mill doon sa Bulacan, bantay sarado ng gobyerno yung presyo. Oo. Gobyerno ang nagsasabi kung magkano ang presyo mo dyan. Kasi pinasara yun nung last month, kung nabalita pa nga yun eh. Pinasara yun. Ngayon, nabuksan na uli, tapos bantay sarado na ng gobyerno. Yun. Gobyerno na nagsasabi, ganito lang presyo mo dyan. Yan Hindi sila makapag-overprice ngayon. Oo, yan ang maganda ngayon kasi nababantayan na talaga. Oo. Dapat lang. Kaya nga, sabi ko nga, magaling yung ginagawa ng gobyerno natin sa bigas ngayon. Binabantayan yung mga rice bill para hindi makapag-overprice. Diba? Partner, paano yan partner? Ayan na nga, napapublish na. Marami na rin balita sa TV. Trending na rin ang pagmura ng bigas. Pero meron pa rin pailan-ilan sa mga kababayan natin na hindi nakikita ito. Yun yung mga, Nagtatanong pa rin. yun yung mga tangi-A. Parang alam ko na yan. Di ba? Diba? Yun yung mga, sabi nga niya, sekretary ka doon mga ob-ob. Importante talaga na magmura yung bigas kasi marami tayong mga kababayan, mura yung binibili. Mura. Isipin mo, Yes, tama. yung dating tigpi 56, 29 na lang ngayon. Grabe, no? Oh, yung dating Coco Pandan, 60, 46 na lang ngayon. Sana bababa pa. Bababa pa yan kasi nandyan pa si PBBM sa pwesto. Basta yung pag-upo ni PBBM noon, 56 pinakamura. Kaya lahat sinisisi kay PBBM pagmahal ng bigas kahit wala naman siya kinalaman doon. Gasolina, 90. Oo, di ba? Alam mo partner, yan ang hindi kayang paniwalaan ng mga nasa kabila. Mga tangi nga, Tapos partner. yan ang ayaw din nila i-share sa mga iba nilang kababayan na malaman ng mga kababayan nila na nagmumura na yung bigas. Mga, yan sabi ni Gado, BO-BO. At tama rin yung pinag-usapan natin yung bigas kasi marami po talaga naghahanap ng murang bigas. Tama yung nilabas natin to. Sa palengke ngayon, marami ng murang bigas. Yung mga 35, normal na yan. 36, 33, normal na yan. Normal na yan. Kaya pasalamat talaga tayo kay PBBF, mura na yan. O ngayon, Manny Piñol. Yan ang totoong bumaba na presyo ang bigas. Tingnan nyo, may 29 pesos per kilo na bigas. Pero sa panahon mo, kayo umupo bilang Day Secretary for 3 years sa panahon po ni Digong, nakaabot ba ang presyo ng bigas na ganun kababa mga kabayan? Sige nga mga DDS, example nyo kasi Ivan, kung meron bang presyo ng bigas na ganun kababa, katulad ngayon, meron ng 29 pesos per kilo na bigas. Sige nga, diba? Kasi nga ang naupo doon sa panahon po ni Digong, puro kasi kurap makabayan. Isipin nyo, 44 billion pesos na project sa solar irrigation. Umipekto ba? Baka umipekto ang kanyang bulsa makabayan. Baka lang, Pinyol. Alagay na no, 44 billion pesos. Baka ang kanyang bulsa ang lumobo. Hindi yung sakahan ng magsasaka makabayan. Diba? Nakakatawa naman. Tas ang napakayabang nito, wala dang rice crisis sa kanyang panahon makabayan. Hindi naman siya talaga nag-resign. Siya talaga po ay pinutbol makabayan. Hindi kay football niyan, nag-propose ka na gawing legal yung rice smuggling. Nakakatawa talaga eh. Hindi yan umabot ang ganun po na impresyon o ganun po na plano sa Marcos admin na gawing legal yung rice smuggling. Hindi po nakaisip ng ganyan na plano ang Marcos admin. Tingnan nyo ang kanilang plano ngayon, epektibo. Sabi ko nga sa inyo na ang mga plano po ni BBM, yan talaga po ay pangmatagalan. Talaga pong nakakatulong sa mga magsasaka. Tingnan nyo ang presyo ng bigas. Yan po ang resulta makabayan sa pagiging matino na lider, sa pagiging magaling na lider at very hardworking na lider itong ating Pangulo. Nakikita ho yan sa resulta, hindi sa puro daldal makabayan, di ba? Ito kasi mga didis magunggong to eh. So anyways, before na mag-jump po sa ating next topic, isarba natin. Nandyan po si Rose Guevara, Hi to Grace Channel. Leonardo Manansala, nandyan rin po si Ninita Tumilden from Florida. Hi to Marilyn De Los Santos, Rizalina Dumawal. Nandyan rin po si Renato Valiner. Maria Marilyn Embido Bautista. Nandyan rin po si Elisio Balao. Shoutout daw sa taga Nueva Vizcaya. I-share po natin. Nandyan po si Marie Osta. Hi to M.E. Belia Bautista.
Payi Labutoy. Nandiyan rin po si Clement Miyamoto, Rosemary Comendador, and Haito Diosdado o Nanad. Okay, so mga kababayan ko, next natin pag-uusapan yung tungkol po dito sa issue daw ng OFW absentee online voting. Kasi nga, di ba, nag-umpisa na po yung pagboto, online voting last week, mga kababayan. If I'm not mistaken, siguro mga April 12 yata yung nag-umpisa. Sakto ba, mga OFW? April 12 nag-umpisa po yung pagboto doon sa ibang lugar. Online voting, mga kababayan. So, meron nag-message sa atin na ating viewer na mukha yatang gusto nang gumiba, mga kababayan, sa Marcos admin. So, in-explainan ko siya. Sabi ko, sir, huwag ka agad maniniwala. Sa ganito po na mga fake news ng kabilang kampo ay lalong-lalo na. Mga DDS po na papakalat, mga kababayan. Sabi ko, huwag ka agad mag-give up kay PBBM. Just trust the process. Tingnan nyo, ating presidente, nagtatrabaho yan and he is giving his best na para po matugunan ang kanyang duties na bilang isang presidente. Sabi ko sa kanya, so wag mag-give up kaagad. Kasi nga siya po ay naniniwala na sa mga ipinapakalat po na fake news ng DDS, makabayan. Sabi niya na wala dang pangil o walang patutunguhan na yung nangyari ngayon sa Marcos admin. Alam nyo yung mga ganyan, makabayan. Siguro matanong natin, siya ba talaga ay isang Marcos supporter? Siya ba talaga isang loyalista? Kasi nga, naniniwala kaagad po sa banat ng mga DDS. Lalo na kapag manood kayo doon sa mga vlogger ng mga DDS, kayo po ay madadala, makabayan. Di ba? Hanggang magkakaukok yung utak, nagkaroon dito po ng confusion sa inyong pag-iisip. Katulad dito po sa nangyari sa absentee online voting, makabayan. Okay? So ano yan, Sir Ivan? Di ba marami po mga post sa mga DDS? Kasi nga, ang kanilang ibunoto ng makabayan, puro PDP laban. Ngayon, na nakita nila yung script, ibang pangalan. For example, nasa slate po ni PBM. Alyansa ang nakalagay doon sa code, makabayan. Di ba ang una pong kumalat po na balita at saka yung account po na unang nagreklamo, makabayan, itong nagangalan po na Jefferson Salazar Bunuan. Siya po yung post, kanyang post po yung nag-viral. Ito pong post niya, yan po ito'y sinakyan po ng mga DDS, makabayan. So sabi niya, "Today, I exercise my right to vote as an overseas Filipino worker here in Singapore. And it is the first time that I voted online. I believe that it is my right to verify that my votes were cast correctly, but I am so disappointed that I couldn't verify it. The portal shows a QR code after voting and it states that you can verify your ballot has been cast correctly at any moment using the following QR code. But when I scanned the QR code," sabi niya, "it doesn't show names of the candidates that I voted. Instead, it shows some names which I didn't vote." So yun po ang kanyang question, makabayan. Sabi niya, "So the question now in the COMELEC, how can you show us OFWs that our votes were cast correctly?" Okay? So ngayon, makabayan ko, ang sabi niya, ibinoto niya PDP laban. Pero nang tinignan niya po yung doon sa QR codes, makabayan, may kita kasi yung mga code. Iba na yung nakalagay doon na pangalan, kundi merong alyansa, meron pong pangalan po sa Pinklawan, na grupo, makabayan. So iba-iba. Di ba explanation ho yan ng taga-COMELEC ni Commissioner Garcia, makabayan? Random codes o yun, random script yung makikita. Kita nila yung kanilang resibo sa kanilang ibinoto, makabayan, after election na. Sabi pa nila na nakaroon na daw dito ng dayaan. Klarong-klaro na, makabayan, na dayaan. Ipakita ko lang sa inyo kalang mga post. For example, dito ni Kifi Chu. If majority of voters or FWs will complain like this, we will have to declare a failure of election and redo it daw. Di nyo pwede tanggalan ng karapatan ang tao pumili ng iboboto. You have to acknowledge their anger and their dissatisfaction over something they paid for with their taxes. If you cannot fix this, COMELEC, then redo the online election and make it transparent, makabayan. So hanggang siyempre, yan po sinakyan po ng mga DDS, mga gonggong, meron dang anomalyang nangyari ngayon sa online voting, makabayan. Merong forward sa akin po ating viewer na siya po ay FW, makabayan, saka siya po ay nagtataka bakit iba rin po daw ang nakita niya doon sa script o doon sa code, makabayan. Ang kanyang ibinoto, line up ni PBBM, yung alyansa, makabayan. Pero nakita niya sa code doon, ang kanyang nakita doon, makabayan, ay yung grupo ng PDP laban. Ating tatanungin ito mga DDS, ang ibig bang sabihin, dinaya rin po yung Marcos supporter?
Diba kasi nga sa kanilang pong impression makabayan sa mga DDS, ang kanilang parang nag-assume sila dito na merong dayaang nangyari sa online voting. Kasi nga ibinoto nila, PDP laban, pero iba po na grupo ang nakita nila na pangalan makabayan. Dito na po sa case ng Marcos supporter, ibinoto niya alyansa, pero ibang grupo ang nakita niya doon sa code makabayan. Ang ibig po sabihin, DDS, deny rin po yung Marcos supporter. Diba? Gonggong talaga eh. So para clear niya makabayan, ipapakita ko sa inyo yung explanation po ni Commissioner Garcia. For more details, let's watch this. Nagrereklamo ang ilang Pinoy sa ibang bansa matapos bumoto online. Hindi raw tugma ang mga binoto nila sa lumabas sa kanilang QR code. May paliwanag naman dyan ang COMELEC. Kumakalat ang mga post ng ilang Pinoy sa ibang bansa sa pagsisimula ng internet voting para sa Bilang Pilipino 2025. Ayon sa isa na nasa Singapore, hindi tugma ang mga pangalan ng mga binoto niya sa lumabas sa kanyang encrypted QR code. Ang nakita niya rito, mga kandidatong hindi naman daw niya pinili. Tanong tuloy niya, paano nila malalaman kung tama ba ang mga binilang na boto nila? May paliwanag dyan ang COMELEC. Pag pinindot po kasi nila yung QR code, ang lalabas po doon, hindi na yung pangalan ng mga ng mga kandidato na kanila pong binoto. Lalabas po dyan ay machine-readable codes ng lahat ng kandidato. Bakit? Hindi po talaga namin bibigay yung mismong pangalan pagkatapos ma-cast kasi pwedeng gamitin sa vote buying. Ayon pa kay COMELEC Chairman George Garcia, random ang mga pangalan sa QR code. Hindi raw ibig sabihin na sila ang mga binoto sa balota. Pwede naman daw ma-check kung tama ang nabilang ng mga boto sa halos 80 posts ng COMELEC sa ibang bansa. Pero magagawa lang yan matapos ang botohan sa May 12. Ang resibo ay hanggang kan lang sa loob ng presinto at ito ay idedeposito sa ating ballot box. Kahit sa araw ng eleksyon, yung mga resibo natin, meron po siyang QR code. Kahit subukan po ng mga botante na barilin nyo ng cellphone nila o i-capture, wala po silang makukuha din doon. Hindi po sila otorisado, hindi natin talaga yun papayagan kasi nga paglabas, mapapakita nila yung picture sa QR code at pagkatapos pwedeng gawing basihan ng vote buying. Hindi mo nga pinayagan maglabas ng resibo pinayagan mo na magpicture. Ang election watchdogs na NAMFREL at PPCRV magkakaroon din daw ng sariling beripikasyon ng mga botong nakapaloob sa mga encrypted QR code. Sabi ng COMELEC, normal namang magkaroon ng agam-agam ang mga Pinoy sa ibang bansa, lalo't ito ang unang beses na nagsasagawa ng online voting. Pero wag daw sana itong maging dahilan para hindi na sila bumoto. Inaasahan ng COMELEC na hindi bababa sa 55% ng 1.2 million registered overseas voters ang mga boboto ngayong taon. Pero sa kasalukuyan, nasa 55,000 pa lang ang nag-enroll sa internet voting. Hinikayat din ng palasyo ang mga OFW na makiisa sa botohan. Yan po ay karapatan po talaga nila. Dito po nila mapapakita ang kanilang boses. Bumoto po kayo ng nararapat. Bumoto po mula sa puso. Huwag pong bumoto dahil lamang sa bulong o dahil kayo'y nabayaran, kundi iboto niyo po ang mga taong nararapat. Okay, so mga kababayan natin po ng mga FW na nakaboto na, ito yung klaro explanation. Diba sabi po ni Commissioner Garcia na makikita nyo lang ang inyong resibo kung sinong ibinoto nyo after election mga kababayan. Okay? Para daw maiwasan yung vote buying. So klaro ho yan. So check nyo lang po after election ang kung sino ang inyong or sakto ba ang inyong ibinoto. So anyways makahabayan ko, jump tayo sa ibang usapin. Naalala nyo ba yung issue doon sa Bataan makahabayan sa lugar po ni Harry Roque? Diba meron pong balita last year, ito pumutok makahabayan, last year if not mistaken, na meron ng issue sa land grabbing itong si Harry Roque makahabayan. At sa katas, connected pa ngayon sa Pugo. Kasi daw doon sa Bataan makahabayan, nakalimutan ko lang exact na lugar na yon, meron kasing plano doon. Nagagawin daw na casino ang lugar. Ngayon, meron pong nagrereklamo. Yung pong may-ari ng mga lupa makahabayan kasi nga yung lupa na yon na ito pa ay minala nila sa kalang ninuno.
Ngayon makabayan ko, bigla na lang itong na-terminate, kinancel po ng LGU or doon po sa asesor makabayan. Kasi sila po ay nagre-reklamo. Diba? Sila po ay nag-rally, if not mistaken makabayan. So, merong forward sa atin po ng mga pictures and also video ng ating pong viewer makabayan. So, siyempre, hindi natin i-disclose ang kanyang name kasi ito po ay napaka-sensitibo po na usapin makabayan. Napaka-sensitibo po. Diba? Meron pong namatay po ng isang attorney. Kasi meron pong attorney po sa lupa makabayan na tumulong sa kanila. Kasi nga, di ba, marami po na mga kababayan natin po na mga magsasaka, kinuhaan po na tinanggalan po ng lupa, which is sa kanila yung makabayan. Kasi yun po in-apply nila sa CLOA. Di ba, alam mo natin po yung CLOA. Dan po itungkol po sa lupa makabayan, di ba? Certificate of Land Ownership. Certificate of Land Ownership. Ang ibig sabihin ito makabayan na kapag ang inyong sakahan, kapag inyong lupa, nandyan kayo, umabot na ng 40 to 50 years, pwede nyo pong i-apply yan sa CLOA makabayan. So magiging inyo yan. Ang problema, biglang na-cancel or tinerminate ang kanilang dokumento makabayan. At meron dang kinalaman dito itong pamilya Roque. Si Harry Roque, pati po daw ang kanyang asawa makabayan. If I'm not mistaken. Ngayon, meron tumulong sa kanila na attorney. Kailang tinigi makabayan, tinigi. Para siguro, ay siyempre alam mo natin na medyo talaga pong powerful ang kanilang kalaban makabayan. So, nanawagan ngayon ang kababayan natin kasi nga hanggang ngayon, hindi pa rin po naresolba ang issue na makabayan. Ang kanilang problema. Kasi nung in-advisean sila ng LGU doon sa Bataan, i-forward sila doon or in-advisean sila na doon mag-file po ng complaint sa ombudsman. Sa ombudsman na makabayan. Di ba alam mo natin, di ba kapag dyan ka mag-file po ng complaint sa ombudsman, dapat yung inireklamo mo ay nandyan pa rin po konektado sa gobyerno natin. Ito ang malaking problema kasi nga itong si Roque wala na po sa gobyerno makabayan. Kaya humingi po ng tulong sa ating kababayan po na mga farmers. At para po maintindihan natin, actually ito po yung na-vlog na ito last year. Naalala ba natin si Takiro makabayan? For more details, let's watch this. So una, ito yung mga ito yung mga nagdemanda po sa ombudsman ng mga farmer. At mamaya merong interview mamaya, no? So, no to land grabbing, ombudsman, martyrs help us. So, ibig sabihin nito, itong rally po na to, nangyari po ngayon lang. Si PBBM na po ang presidente nito kasi si martyrs eh. So, sabi pa dito, stop canceling land titles. Okay? So, yung mga t-shirt nila nakalagay dito, no? Malayang magsasaka at mangingisda ng Maribeles. So, syempre, alam naman po natin, no, ito na-content na natin to eh. No? Na yung masigasig po na nagsasalita po dito po sa kaso po na to, or sinasabi natin mga biktima ng land grabbing, is 4 po sa kanila ngayon ay nawawala. Okay? Ayan po yung huli kong balita. So, hindi natin alam kung sila ba ay nagtago lang or baka may masamang nangyari na wag naman po sana. Okay? So, ano to? Bird grabbing. Grabe ka naman. Okay, continue pa natin. So, sabi pa dito. So, ngayon, ito pa, no, huwag dayain ang aming pirma. So, ito pala yung style po ng pag-land grab po. Ano? Ito yung style po ng land grabbing po sa Maribeles. Dinadaya po yung pirma para mawala po sa kanila yung lupa. Lupet, di ba? Oh. So, continue pa natin ha. So, ito yung mga farmer, no, mga naka-face mask pa sila dito, no. So, wag kamin aming lupain. So, ang malupit dito, ito PBBM, tulungan niyo po kami. Yan ha. So, ito malinaw, ibig sabihin, panahon po ito ni PBBM. Itong nangyari po na to, no. Tapos, ang malupit dito, no, yung CLOA. Ito naman sila binabanggit na CLOA. So, yung CLOA po kasi mga kababayan, ito po yung Certificate of Land Ownership. So, ibig sabihin ito mga kababayan, itong lupain pala na to, kasi kung may CLOA, isa sa mga posibilidad kung bakit sila nabigyan ng lupa is ito palang lupa na to ay galing pa sa kaninu-ninuan nila. Mga ninuno pa nila kasi ganoon yung mga kababayan eh. Kapag yung lupa po na yan, pag walang titulo, pero dyan na po nakatira yung mga lolo o yung mga nanay pa natin na matatanda na, so pwede po itong i-apply ng land ownership.
Okay? So, meron pa yan dito, no? So, ito, yan, no? Harry Roque Land Grabber. Yan, ha? So, ibig sabihin nito mga kababayan, nagrarally sila para kay Harry Roque. Hindi pala para kay Harry Roque, laban kay Harry Roque. Ayan, okay? So, continue pa natin. Sabi pa dito, ito na. So, ito yung video mga kababayan, no, nung isa sa mga nagrally. Okay, pasensya na, no? Dinownload ko pa. ito. Panoorin natin to, ha? Sige. Opo, kasama po si Atty. Oo, kasi may nakikita tayo mga placards dito na nakalagay po ay ano. So hindi ba tayo natatakot na masabihan tayo na tayo nagbibintang kasi nakalagay po ay Harry Roque, Sakimat Yan, ha? Grabber. So, mga kababayan, ito, video talaga to. So, walang magbabanggit dyan ng mga DDS na yung picture na pinakita ko kanina is edited. So, ito, may nagsasalita dito. Nagsasalita dito na nagdemanda kay Harry Roque. Okay? So, sa hindi lang po medyo na baka hindi ko na-explain masyado, yung lupa po na to na sinasabing niland grab nga ni Harry Roque, yan din po yung ginawang Pogo. Para malinaw. Okay? So, pagtyagaan nyo na lang tong video na to kasi mga ano to, mga 8 minutes kasi to eh. Sige. Ate si Atty. Harry Roque, sinambahan niya ng Opo, kaso. kasama po si Atty. Oo, kasi may nakikita tayo mga placards dito na nakalagay po ay ano. So hindi ba tayo natatakot na masabihan tayo na tayo nagbibintang kasi nakalagay po ay Harry Roque, Sakimat Land Grabber. So mula Maribeles Bataan kayo nagbiyahe rito papunta ng Ombudsman. So maaari ko po bang malaman kung ano po yung inyong pinaglalaban? Yung sa amin po, gusto po namin mabawi yung lupay namin. Kasi napakatagal na rin naman pong minana na po namin ito sa mga lolo namin. Galing po sa mahirap na pamilya, wala po kaming ibang makukuha galing sa magulang namin kundi ito. O, di ba? Tama nga, Mami TV, di ba? Bakit hindi natin kagad nakita to? Matagal na palang issue ito mga kababayan. Tama nga si Mami TV. Bakit di nga natin, actually ako ngayon ko lang talaga nakita to. Hindi talaga ako aware dito. Oh, press 1 nga dyan mga kababayan. Doon po sa mga hindi aware na meron palang ganitong totoong issue. Para malaman, baka mamaya kasi nagko-content ako lang pala walang alam dito, yun pala, alam nyo palang lahat, no? O press 1 nga dyan sa hindi aware na mayroon palang ganitong issue sa Harry Roque. Kasi ang alam ko lang talaga, may mga code card, di ba? Mayroong mga screenshot. Pero ito kasi, ngayon ko lang nalaman talaga to. Kita nyo, ang dami, di ba? O, di ba? O, marami nag-press 1, di ba? O, i-continue natin. Putulin ko lang ha, kasi baka copyright tayo eh. Lamang. So, hindi naman po maliit na bagay na agawan ka ng karapatan eh. Kasi karapatan po namin yun eh. So, yun nga po, nagsimula ito nung pagkakaalam ko po kasi na-issue po yung nai-award po sa amin yung titulo nung 1997. So, doon na po yung sa nanay ko. And natulungan po kami ni Atty. Carlos sa Pampanga pa noon. May abogado po kami sa Pampanga na sinutulungan kami i-develop yung lupa. Tulungan kami na paano Kaya, okay, ngayon, meron siya binabanggit dito na Atty. Carlos. So, itong Atty. Carlos na to ito, na-content ko na rin to Anselmo Carlos pangalan yan Anselmo Carlos. Yan. Okay? So, lawyer aid in Pampanga ambush. Yan yon. So, teka lang, lakihan natin. Yan, okay. So, teka. Okay, ito. Okay, a lawyer and his aide were killed in ambush by still an unidentified gunman in Barangay San Vicente here on Tuesday. Okay, Lieutenant Colonel Fajardo of the Director of Police Provincial Office of Pampanga identified the victims as a lawyer Anselmo Carlos, Barangay Kabangkalan, Florida Blanca. Okay? And then kasama niya pa dito sa mga na ambush yung aide niya na si Marshall Mendoza. Okay? So itong si itong si Atty. Carlos po na to mga kababayan, lawyer po talaga siya sa lupa. So ngayon mga ka-streetwise, syempre, isipin ng mga farmer, may nagpatigok kay Carlos, kay Atty. Carlos. 'Di ba? Ayun yun eh. Oh.
So, syempre, sinong magiging suspect? Well, wala namang ebidensya. Yun nga lang, syempre, hindi po mawawala sa mga kababayan natin na magkaroon sila ng suspect. Di ba? And then, mga ka-streetwise, ito ay at itong Attorney Carlos po na to, no, tulad nga ng sinabi ko kanina, siya po yung tumutulong sa mga farmer kasi binanggit na nga po nung farmer na na-interview eh. O, di ba? So, yan, continue muna natin So, at least you get the point, no? May beach po kasi, may sikat pong beach doon, yung Lucky Beach. So, yun po, tinulungan din nila kaming mag-manage ng beach. So, doon po kami kumukuha ng pinagkakitaan, ng isda, sasaka. So, nagtayo po ng mga maliit na tindahan doon para sa mga guests. And then, nagulat na lamang po kami nang namatay si Attorney Carlos. Yan. Actually, birthday po yun ng tita ko nung namatay si Attorney Carlos. O, di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo, di ba? O, so itong balita po na ito na pinakita ko sa inyo, siya to. Anselmo Carlos. So, syempre, itong mga farmer na to, hindi natin masisisi kung meron silang suspect na tao, di ba? At especially mga kababayan, no, base po sa report po na to, ang nangyari po kay Attorney Carlos, tinira po ng gunman. Di ba? So, gun for hire. Okay? Sige. Puso ko sa Santa Rita. And then, after a year po, 2021, ipinatawag po kami sa munisipyo ng Maribeles. Doon nga po nakaharap namin yung secretary po ng First Bataan. Sabi naman po, alam po namin ay good news. Bigla na lang pong sinabi nila na nai-transfer na daw po sa kanila yung titulo. Yun. So, yung First Bataan pala, yung nag-land grab. Okay? Sa depensa naman po namin, pumunta po kami sa assessor's office, kumuha po kami ng tax declaration para ma-check po kung nasa amin pa rin yung possession. So nagulat po kami, yung ilan po sa mga kasamahan namin, na-cancelled na po yung title. Yun. Yung iba naman po sa amin ay hindi pa. So itinanong po namin yun doon sa secretary ng First Bataan. Sinabi po nila na on processing na daw po. So hanggang sa napag-usapan po namin, dahil nga po sa meeting na yun, nag-usap-usap po kami na hahanap po kami ng abogado para may paglaban po yung karapatan namin sa lupa. So paano na yung abogado? Patay na yung abogado ninyo, si Atty. Anselmo Carlos. So problema na naman yan. Kasi ang point dito mga kababayan, no, ang tumulong sa kanila para makuha yung lupa, yung Atty. Anselmo Carlos. So syempre tinulungan sila noon, nung attorney na yon, ngayong wala na, so wala na rin lalapitan itong mga farmer. So, naghanap sila ng bagong abogado. Di ba? So, yan ang story niyan. Sige. So, maputol kita, sir. Mga ilang dekada na po ba kayo nakatira doon? Yung lolo ko po, yung pamilya po namin, sa pamilya pa lang po namin, sa angkan po namin, doon na po lumaki ang nanay ko. Ang nanay ko po ay pinanganak po ng 1953. So, 70, mag-80 years na po. So, ibig sabihin, mga possible, mga 100 years kung kasama mga lolo't mga lolo nyo. Maaari po, opo. So, ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan na CLOA. Yung Certificate of Land Ownership. So, marami na po kasing nangyayari na ganito eh. Ito yung masama eh. Actually, itong pag-agaw po sa mga CLOA po na yan, hindi lang po nangyayari yan sa Maribeles, Bataan. Ginagawa din po yan ng mga bilyar. Especially dyan sa may Cavite, sa may Bacoor. Yung sa may boundary ng Muntinlupa at Bacoor. Yan. CLOA din po yan. Yung mga nakatira po doon mga kababayan, mahigit 50 taon na. Mahigit 5 dekada na po nakatira din doon. Dahil nga po sa CLOA yan, ni land grab. Oh, so ganoon din po nangyari dito. Kasi yung sinabi ko nga kanina, no, yung CLOA po na yan, kunwari kayo po ay nakatira po sa lupa na yan, at yan po ay minana nyo pa sa inyong lolo or nanay 50 years, more than 50 years or 40 years na, pwede nyo pong i-apply yan ng CLOA. So, mapapasin nyo yung lupa. Ganun po yun. So, ngayon, ang nangyari dito, no, base po sa mga plakad na nakita natin kanina,
So may nangyaring pagpeke ng pirma, and then nagulat yung mga tao bakit yung mga lupa na nakuha na nila through CLOA, nawala na sa kanila. Galing, no? Galing. Sige. Oh. At ito bang pagpapaalis po sa inyo ay meron po ba silang sinasabing kayo may relokasyon, kayo may lilipatan? So wala. As in ang dating ay squatter talaga kayo na pinapaalis. Kasi ang pagkakaalam ko nga kahit dito sa Maynila bago i-demolish, may lilipatan. So kayo wala po nililipatan? Wala po. So, ganun pala, no? Dito kasi sa Maynila, parang pagkakahit nasa ilog, pagka ikay papalisin, walang nakikipag-usap ng gano'n sa inyo, kundi kayo papalisin lang. Hanggang ngayon naman po, nakikipaglaban pa rin po kami doon. Nandun pa rin naman po kami nakatirik sa beach. Dahil yun lang po yung pagkakakitaan namin Meron po kasing ibang parte ng lupa na hindi na po namin mapasok kasi pinakura na po nila. So, yung beach, talagang pinangangawakan po namin. Nagtayo kami ng mga bahay doon para doon po talaga kami nakatirik. And since meron po kaming abogado na kasama, siguro kaya hindi rin po nila kami mapuwersang palisin. Nako, delikado yung abogadong kasama ninyo. Nako. Ingat-ingat po mga kababayan. So, ibig sabihin may abogado nakatira po doon? Wala po. Meron lang po kaming abogadong nilapitan na nag-a-assist po sa amin kung ano po ang gagawin namin. So, sir, bakit naisipan niyo po dito magpunta sa ombudsman? Napakalayo po, no? From Maribeles, Bataan, napakalayo. At dito niyo naisipan, sino po ba yung formal ninyong irereklamo dito sa ombudsman? Kayo po ba Ayan, nasa may reklamo sa ombudsman. So, ibig sabihin nito, no? Meron na pong demanda kay Harry Roque sa ombudsman. Okay? Takero, are you talking about the Hari in Cavite? Oh, ayan yun eh. May parte pa dyan, hanggang ngayon, disputed pa rin. Oo. Sige. magrereklamo ng formal o kayo po naghahanap lang ng atensyon upang mapansin ng gobyerno yung inyong ipinaglalaban? Hindi po, kami po ay nung una po nito, nagsampa po kami ng kaso sa Municipal Trial Court. Yung din na ibasura po yung kaso hanggang sa naiakyat po ng provincial hanggang sa Regional Trial Court. Medyo mabagal po ang pag-usad. Kaya po napag-usapan po namin ng abogado namin na kung po pwede po sa ombudsman na po isang ang kaso dahil kadawit naman po ang Registry of Deeds sa nakikita po namin. Okay, so sabi dito, no, so nagsampa sila ng kaso una sa provincial court na ayun talaga, no, mababasura talaga yung mga kababayan, especially mga ka-streetwise, na pag sa provincial court sila nag-file ng kaso, doon din po sila nag-a-apply ng permit sa Pogo. Nakuha nyo, di ba? Yung nagbigay po ng permit sa Pogo, LGU. Di ba? Provincial. So ngayon, kung doon sila mag-file ng kaso, so malaki talaga yung chance na mabasura yan. Kasi kikita yung ano diyan, kikita yung probinsya diyan, di ba? Kikita yung local government. Oh. So, etong pakikipaglaban ninyo kasama yung inyong LGUs doon sa Maribeles na sinasampahan ninyo ng kaso? So far po, ang sinampahan pa lang po namin ng kaso ay yung from RD, DAR, and yung pong mismong company ng First Bataan po. Yung pong pagkakaalam ko po, yung pong First Bataan is joint venture po ng Biancam company, which is pagmamayari po ni ang presidente po doon si Myla Roque, pong asawa ni Harry Roque. And then yung pong ka-joint venture nila na Green Miles Realty ay kay Danny Coral. So kasama po sila sa sinampahan namin ng kaso. Pati si Atty. Harry Roque, sinampahan nyo ng kaso? Kasama po sila Atty. Harry Roque. Kasi may nakikita tayo mga placards dito na nakalagay po ay so hindi ba tayo natatakot na masabihan tayo na tayo ay nagbibintang kasi nakalagay po ay Harry Roque, Sakimat Land Grabber. Nakasampa na po sa kaso yung sa ombudsman yung kaso namin. So ilan po kayo nagsampa ng kaso sa kanila? Sa dinami-dami po kasi ng mga kasamahan namin dyan na nasa 70 plus person, siyempre yung iba po pinanghinaan ng loob. Pero yung mga nakumbinsi po namin sa ngayon ay nasa 40 plus po ang kasama namin. Ayan, so yun, kita naman natin at nakalagay pa sa box ni sir.
konting tulong lang po, mamasahe pabalik ng Bataan. So talagang ito, kayo po ay nakikipaglaban dito sa inyong lupay na wala talaga kayong pagkakakita ang iba at wala rin kayong paglilipatan kung sakali. Ang alam lang po ng mga magulang ko at mga kasama namin ay syempre yung mga matatanda po, ang alam lamang po ay tuti magsaka, mangisda. So kung sakali po paalisin kami at mapapalipad kami sa ibang lugar, wala na kaming hanap buhay, hindi namin alam, walang profesyon. So hindi naman po yung iba, hindi mapag-aral ng maayos ang mga anak dahil nga po sa hirap ng buhay. Siyempre po, kung sakaling mapapatira sa ibang lugar, mahirap po makikisalamuha at mag-adjust sa pamumuhay. Pero alam ko itong Maribeles ay kilala rin sa product na tuyo eh. Di ba? Sa mga dried fish, no? Pero meron po ilang bayan na yun po ang kanilang... Tsaka sibuyas, alam ko may ano namang sibuyas, di ba? May mga sakahan din na sibuyas ba doon? Meron po sa ibang bayan. Ang daldal ni Milan, no? Si Milan ka tayo nag-interview dito eh. So yun mga kababayan, no? So makaka-streetwise, no? So ang sabi naman kasi dito nang nagrereklamo, nagsampa sila ng kaso sa ombudsman and then nagsampa rin sila ng kaso sa trial court, 'di ba? Sa Bataan. Ayun ang sabi niya kanina. So para lang mapabilis. So isa nga sa mga problema dito mga ka-streetwise, okay itong kaso sa ombudsman kung si Harry Roque pa ay government official. 'Di ba? Kasi yung ombudsman naman po kasi kasuhan po yan ng mga government official eh. So ayun, pero ayun ang advice ng abogado sa kanila. So ayun, so pero ang pinaka-point dito mga kababayan, no? Ang pinaka-point dito mga ka-streetwise, 'di ba? Takero baka ayun nga yung LGU nga eh. Kasi kung magfa-file sila ng kaso dun sa kanilang local government court, ayun din naman nagbibigay din ng permit sa Pogo. So talagang mababasura yan. Grabe no, tingnan nyo ang sitwasyon ngayon ng mga kababayan nating magsasaka na taga Maribeles, Bataan mga kababayan. Dahil dito po sa katarataduhan po ni Roque, pati po ng kanyang asawa mga kababayan, mga land grabber pala sila, parang bilyar eh. Diba? Land grabber pala itong si Roque mga kababayan. Kaya nga napunta sila doon sa ombudsman para mag-file po ng kaso dito kay Roque. Tapos tingnan nyo, mga kababayan nating mga magsasaka, wala silang kapera-pera mga kababayan. Kaya meron silang dala na box para po, dyan po ilalagay yung konting tulong para po silang pamasahe mga kababayan. So kaya natin ito na pag-usapan. Pero ito po ay iingay na naman po uli mga kababayan kasi nga para po sila matulungan. At para pa ito makaabot po sa gobyerno natin, para po sila matulungan po ni PBBM. Kaya atin po itong i-share ang vlog ni Sir Aiba mga kababayan. Para tulungan natin po yung kababayan natin pong mga magsasaka. Okay? So before tayo mag-jump po sa ating next topic, isataman natin. Nandyan po si Maradona, Hearts Menez Borromeo, Evelyn Garcia, Josephine Gallego. Kasama rin po natin si Luisito Niedo, hi to Jupay Caligua Quito at hi daw sa kanyang mga anak na si Dominic Bayudan at Justin Bayudan. Nandiyan rin po si Irene Arroyo from Santa Cruz, Laguna, Tony De Los Reyes, Jose Ramos, Jess Tobtob from Calaba, Laguna, hi to Abby Smith. Shout out sa pamilya Kile from Arizona. Nandiyan rin po si John Wick. Hi to J. Manguera from Plaridel, Bulacan. Jocelyn David. Hi to Axel Roses. Nandiyan rin po si Ashen, Shirley Risman, Phil Macabato, and hi to Leoncio Jr. Kaga. Okay. So mga kababayan ko, syempre hindi nang kakalimutan. Ibalita natin dito yung mga good news natin. Para malaman po ng mga DDS, ng mga Ate Marcos na nandito sa ating channel, para malaman nila ang estado ng ating ekonomiya, para malaman po nila yung mga project ni BBM, at para po malaman nila yung mga inisyatibong ginagawa ng ating gobyerno. For more details, let's watch this. Eto ang good news para sa mga babiyahe ng malayo ngayong Semana Santa. Dahil epektibo bukas, big time na rollback ay patutupad ng mga kumpanya ng langis. Bababa ng 2 pesos and 90 centavos ang kada litro ng diesel, 3 piso at 30 centimos sa kerosene at pinakamalaki sa gasolina na bababa ng 3 piso at 60 centimos kada litro. Ayon sa Energy Department, nahila pababa ang presyo ng petrolyo dahil sa lumalaking trade war ng US at China at ang mas malakas na produksyon ng langis ng OPEC o Organization of Petroleum Exporting Countries. Palalawakin pa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga programa para matiyak na walang magugutom na Pilipino.
Una na rito ang pagpaparami pa ng kadiwa ng Pangulo para sa murang bilihin. Nagkasundo naman ng Agriculture Department ng Philippine Postal Corporation para sa paglalagay ng pop-up store sa mga tanggapan ng PhilPost. Target ng pamahalaan na makapagtayo ng 1,500 na kadiwa store pagsapit ng 2028. Samantala, inilunsad naman sa Sarangani Province ang Agri-Puhunan at Pantawid Program na nagpapautang ng puhunan at nagbibigay ng makinarya sa mga magsasaka. Sa nasabing programa, makakatanggap ng ang mga magsasaka ng hanggang 60,000 pesos na credit para sa farm inputs at buwanang allowance. Bukod sa mas mababang interes, insured din ang credit line para maiwasan ang matinding epekto sa mga magsasaka sakaling magkaroon ng mga hindi inaasahang sakuna. Mahigpit ang billing ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga motorista, lalo na sa mga babiyahe ngayong Semana Santa na laging maging kalmado dahil siguradong magiging masikip ang daloy ng trapiko. Binigyan diin ng Pangulo na ang lisensya para magmaneho ay isang pribilehiyo at hindi isang karapatan, kaya't huwag maging bayolente dahil hindi ito ang kultura ng Pinoy. Samantala, nanawagan ng Pangulo sa lahat ng Pilipino na palagan ang mga pamubuli at pangahamak ng mga dayuhan, lalo na sa social media. Sigawan, duruan, sindakan na may kasamang pagbabanta at suntukan. May mga naitalapang barilan na nauwi sa patayan. Ito ang mga sunod-sunod na naganap noong nakaraang linggo na mga away kalsada o road rage. Dahil sa pagdaraos ng mahal na araw, inaasahan na marami ang babiyahe, kaya nagpaabot ng kanyang mensahe ng pag-iingat ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang tatapang na natin lahat, siga lahat. Ano na ba ang kultura na ito na pagiging siga sa daan? Saan ba natin nakuha ito? Ano na bang nangyayari sa atin? At parang natural lang ang mga ganitong konfrontasyon at karahasan. Tayong lahat ay kailangan sumunod sa batas trapiko. Kailangan ang disiplina para maging responsableng mga Pilipino sa lansangan. Dagdag pa ng Pangulo, kailangan habaan ng pasensya habang nagmamaneho para hindi maantala ang biyahe at maiwasan ang mga hindi kanais-nais na pangyayari. Huwag maging kamote. Masyado nang madami yan. Ang lisensya sa pagmamaneho ay isang pribilehyo at hindi ito karapatan. At bukod sa dunong sa pagmamaneho, ang lahat ay kailangan ayusin ang pag-uugali sa pagmamaneho at habaan ang pasensya. Ang bagong Pilipino ay disiplinado sa lansangan, maingat sa pananalita, nagtitimpi at pinipili ang kapayapaan. Ang lahat ay napapag-usapan ng maayos at malumanay. Lugi tayo at ang mga pamilya natin sa mga posibleng dala nitong kapalit kung hahayaan natin lamunin tayo ng galit kahit isang saglit lamang. Samantala, nagpahayag din ng suporta sa lahat ng mga Pilipino na biktima ng pambubuli, lalo na mula sa mga banyaga na ginagawang katatawanan ang mga kababayan natin. Tulad ng isang Russian blogger na naaresto dahil sa pambabastos sa ilang mga Pilipino para lang makakuha ng atensyon ng kanyang social media followers. Natural sa atin na matawanan lamang at hindi na palakihin ang mga ganitong klaseng pambabastos. Pero hindi nanghuhulugan na palalampasin ito ng ating pamahalaan. Dapat tayo pumalag sa mga bully. Kasama nyo ang pamahalaan para ilugar ang mga ganitong tao. Sana ay magsilbing aral ito sa mga pagtatangkang pumasok pa rito sa Pilipinas para lang hamakin at gawing katatawanan ang ating mga kababayan. Muling nabigyan po ng pagkakataon ng Pilipinas na makapag-imbita ng mga turista sa pamagitan ng World Expo sa Osaka, Japan. Ang World Expo ay ginaganap tuwing lamang kada 5 taon. Imbitasyon para sa mundo na bisitahin ng higit 7,000 isla ng Pilipinas. Ito ang simbolo ng Philippine Pavilion na opisyal nang nagbukas sa World Expo Osaka 2025 sa Japan ayon kay Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco na magkaroon ng maraming dahilan para mahalin ng Pilipinas. Muling nagbabalik ang 5-year cycle na naturang Expo matapos na mapospone ito noong 2020 dahil sa epekto ng COVID-19. Ani ni Frasco, dala nito ang mensahe ng sustainable tourism, kung saan bawat turista ay magkakaroon ng makabuluhang karanasan kasabay ng benepisyo ng trabaho at kabuhayan sa mga komunidad sa bansa. Layo nito na madagdagan pa ang mga bilang ng mga turista na bibisita na makakatulong sa ating ekonomiya. Ayon sa Tourism Promotions Board Philippines, mahalaga na kasama ang Pilipinas dito, kung saan maganda ang pagkakapwesto ng Pilipinas sa pagitan ng US at France. The world comes together to be able to have conversations to address parang how together we can make the world better. First of all, what we
to do the world. If you experience the Philippine Pavilion, it will really make you want to go to the Philippines. Ang tema ng pavilion ay nature, culture and community woven together for better future. Kung saan ang fasad o harap ng bahagi ng pavilion ay handwoven, nagawa sa higit 200 indigenous fabrics mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tampok din dito ang live performances habang kasama din ang pagsasama ng teknolohiya at kultura. Our representation into the World Expo is a country commitment. So we work very closely with the Philippine Organizing Committee, composed of different departments, to remind them to maximize our presence into Japan. Nagbukas itong linggo, April 30 ng Philippine Pavilion na magtatagal hanggang October 13. Inilatag ng mga kongresista ang benepisyo ng pagkakatatag sa bagong kagawaran na DepEd o Department of Economy Planning and Development. Kabilang dito ang epektibong pagtugon sa kahirapan. Kumpiyansa ang ilang House leaders na malaki ang maitutulong ng bagong tatag na Department of Economy, Planning and Development para mas mapagbuti pa ang estado ng ekonomiya sa Pilipinas. Mula sa dating National Economic and Development Authority o NEDA, formal na itong ginawang kagawaran na tinatawag ding DepEd sa ilalim ng Republic Act No. 12145. Ayon kay House Committee on Ways and Means Chair Joey Salceda, isa sa mga principal author ng panukala sa ilalim ng bagong DepEd, mas makapagpaplano na ng mga pangmatagalang proyekto at programa ang gobyerno na inaasahang magbubunga ng mas magandang resulta. Kumpiyansa rin ng kongresista na dahil dito, mapaiigting na rin ang pagtugon ng pamahalaan sa mga technological shift, economic disruptions at global uncertainties. Sabi naman ni House Committee on Government Reorganization Chair Jonathan Keith Flores na siya namang principal sponsor ng panukala. Malaki rin ang maitutulong ng DepEd sa pagresolba sa issue ng kahirapan. Mas malakas daw kasi ang kapasidad kapag isang kagawaran talaga ang tumutok dito na tiyak na mapakikinabangan din ng mga Pilipino. Bukod dyan, ngayong mainit din ang usapin ukol sa reciprocal tariffs ng Amerika, inaasahan ni Flores na mas epektibo rin itong matutugunan sa tulong ng bagong batas. Sa ngayon, may iba pang mga panukalang pang-ekonomiya na nakabinbin dito sa Kamara at bagamat patapos na ang 19th Congress, umaasa pa rin ang ilang kongresista na maipapasa ito. Itinataguyod ng isang farmer innovator ang sustainable urban farming bilang suporta sa mga magsasaka at inimbento niya ang hydroponic solution. Nag-imbento ang isang magsasaka mula La Trinidad, Benguet ng sarili niyang hydroponic solution. Gumawa ang farmer innovator na si Freddy Ayawan ng organic fertilizer na tinawag niyang Hydropomin, ang unang original na hydroponic solution mixture na ginawa sa bayan. Nag-focus po ako sa paggawa ng pag-blend ng hydroponic nutrients. At dito ko rin po na-trial at natutunan kung paano po palakihin ang ating mga halaman through hydroponics. Ang hydroponics ay isang epektibo, convenient at reliable alternative sa traditional soil-based agriculture. Ibinibigay nito ang kailangang nutrients para sa paglaki at development ng mga pananim. Bukod sa mga magsasaka, ay layunin din niyang matulungan ang mga urban gardeners lalo na ngayong panahon na mangilan-ngilan na lamang ang agricultural lands dahil sa urbanisasyon. Bali itong hydropomin ay napakasimple lang pong gamitin. Ihalo lang po sa tubig at saka ilagay lang yung halaman sa box na may halong tubig at hydropomin at yun po, pwede na po silang lumaki. Hindi na po didiligan, hintayin lang po na mag-harvest. Tinulungan naman ito ng Benguet State University Agri-Based Technology Business Incubator Innovation Center at iba pang ahensya ng pamahalaan para sa sertifikasyon at rehistrasyon ng hydropomin bilang agricultural product. Mas maraming investments at trabaho. Ito ang patuloy na naisa sa katuparan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng Philippine Economic Zone Authority sa pamamagitan ng Ecozones. 1.8 million direct jobs
na directly hired by companies inside the economic zones. I am Liza May Cacho po. I've been here for almost 9.5 years. Si Murata po kasi ay napakadami nang naitulong sa akin in terms po ng personal and career growth po talaga. Actually po, na-experience ko na po na mabigyan ng opportunities po to work abroad po. Pero I decline po. Mas marami po yung kaibigan ko pa na nagtatrabaho sa Ecozone po. So yun po. Sila po yung naging basis po kung bakit nandito rin po ako sa Ecozone. Ako po si Mildred Luna. Bali, 23 years na po ako nagtatrabaho sa EBDEN. After po makagraduate ako ng college, dito na rin po ako nag-apply and luckily naman po is na-hired po ako. Sa EBDEN po kasi continuous po yung learning saka enhancement po ng mga knowledge and skills. Tapos may mga job fairs din po dun sa malalayong lugar. Yung trabaho na po yung lumalapit dun sa mga tao na nasa malalayong lugar para hindi na po sila mahirapan na mag-apply pa. Tuloy-tuloy ang pagsisikap ni Pangulong Marcos sa hangarin nitong mapaunlad ang buhay ng mas marami pa nating mga kababayan. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho. Patuloy ang pagbabago. Okay, so kung nagustuhan ninyo ating mga topics ng mga kababayan, please give a like naman po sa ating video. Malaking tulong ho yan. At kung hindi man kalibisan sa inyo, please i-share natin ating mga vlogs mga kababayan para malaman po ng mga kababayan natin na nabulag ng kabilang kampo dahil po sa mga fake news peddlers. So please like and share. Okay? So kasama rin po natin nandyan si Osborne Gislani, Maria Soriano, Nelson Kalingasan, nandyan rin po si Margarita Glorioso, Jose Mario Clemen, Raquel Cacho, Daniel B. Acosta, Jeco Jerry Cabreros, isyatat natin si Apple Nash, Bong Yu, Donski Pasamonte, Vincent Anthony Amancio Fuentes, nandyan rin po si Lorna Villanueva, Elmer Pinaranda, Jerry King Moca, Carmen Robertson, Elsa Hoffman, Jose M. Bornos, nandyan rin po si Doy Ignacio, Sigi Cruz, Shara Ogayan Bolyo, nandyan rin po si Jackie Mosquito, Marina Ramos Agustin, Erlinda Clavel, Talin Manuel, nandyan rin po si Liti Pocket, Marilo Ragsak, and hi to Zamora, Jamandron Merlin. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa akin. Panginoon, gabayan mo po ako ngayon. Alam mo lahat ng nangyayari sa araw-araw kong buhay. Alam kong magpapakita ka sa akin ng solusyon. Alam kong tutulungan mo ako. Panginoon, gabayan mo ako sa araw na ito. Pakiusap, itama mo po ang lahat ng mali ko sa buhay. Ipakita mo po sa akin ang direksyon sa hinaharap. Kami ay nabubuhay at gumagawa sa labas sa ilalim ng iyong pangangalaga. Naway ingatan mo kami at bantayan ang aming mga pamilya. Pagpalain mo po sana ang aming bansa. Salamat po, Panginoon, sa paggabay mo sa araw ko. Inanalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Bakit ka laging ganyan? Puro ka na lang bayan. Ang talim ng salita nila, kailan mo sila itatama? Diyos ang pumili sa'yo, kaya binoto ka ng Pilipino. Pilit ka nilang binabagsak, maski puso mong busilak. Bastos sila, walang respeto. Pinupuna pati itsura mo.
saka inuuna mo. Naglikha ng bagong trabaho, pinaganda ang ekonomiya, nilinis ang kalat ng nauna. Diyos ang pumili sa'yo, kaya binoto ka ng Pilipino. Pilit ka nilang binabagsak, maski tapuso mong busilak. Nililinis ang droga na walang patay, di tulad ng kanilang tatay. Ikaw lang ang aming hahangaan, dahil ang Diyos iyong sinusundan. Diyos ang pumili sa'yo, kaya binoto ka ng Pilipino. Pilit ka nilang binabagsak, maski tapuso mong busilak. Nakikita ang pagmamahal mo sa matatanda at sa mga bata. Mga dilis lang ang kontra, dahil si Demelio ang gusto nila. Diyos ang pumili sa'yo, kaya binoto ka ng Pilipino. Pilit ka nilang binabagsak, maski tapuso mong busilak.